Sa inyong harapan ay mababasa ninyo ang patungkol sa paaralan. At ito ay ang paaralan na nakatuon sa Diyos. Sino ba sa inyo rito ang galit o pabigat sa kanya ang pag-aaral o pagpasok sa eskwelahan? Ako ay bagamat senior na, pero sariwa pa rin sa akin ang mga una kong araw ng pag-aaral. Alam nyo, yung ikaw ay talagang ginigising. Ang sabi ko nga, bakit kinakailangan alas 7 ng umaga? Ako ay grade 1 pa lamang, kailangan ng 7 o'clock. Bakit hindi 10 o'clock? Kaya ito ang isang ang aking karanasan na tuwing paggising ay mas gusto ko pang matulog. Katunayan dahil kami ay matatandaan ko 3 atang sabay-sabay pumapasok noon sa grade school, gabi pa lamang may medyas na kami. Sinusutan na kami ng medyas. Gabi pa lamang ay naliligo na kami para paggising ay talagang bibihisa na lang kasi talaga ang hirap namin gisingin. Kulang na lang sabihin namin, kailangan bang mag-aral? Kailangan bang pumasok? Kailangan ba ito na aming gawin? Ito ang eksperyensya ko nang ako ay unang nagsisimulang mag-aral. Nung ako ay nasa nursery, kinder, at prep, lalo na nursery, kinder, enjoy ko pa to. Alam niyo bakit? Lagi lang kami naglalaro. Ganito ang aking natatandaan. Ngunit pagpasok ng preparatory ay unti-unti nang meron ng pag-aaral. Pero ang grade 1 ay talagang mahigpit na ang aming teacher. Lalo na kung kayo ay nagkaroon ng madring guro. Akala ko ang mga madre ay, alam niyo yon, pero namamalo ng ruler kapag mali ang iyong mga pamamaraan. Pati pag-upo ay tinutuwid kami. Kailangan hindi yung ikaw ay katulad ng mga nakita natin kahit anong pwesto ng upuan sa aking paaralan ay talagang ikaw ay pinipitik ng ruler sa tamang pag-upo. At sinasabi ko sa sarili ko, kailangan ba ito? At ano ang maitutulong nito sa aking buhay? So umagang ito ay nais kong tignan natin, hindi ang patungkol sa tinatawag nating paaralan natin na mga grade school, high school, college, at saka maaring kung kayo ay gusto pang magdagdag ng pag-aaral ninyo, tumaas ang inyong kaalaman. Ngunit makikita rin natin na ito ay importante. Ang ibig kong sabihin, ang mga maaring tinatawag nating secular education, ay hindi natin ito ibinababa. Ito ay importante. Alam ba ninyo na mismong sa Kristyanismo ay laging kakabit ang tinatawag nating learning at karunungan at kaalaman. Hindi lamang patungkol sa kaalaman natin sa ating kaluluwa o patungkol sa kaligtasan. Kadalasan pag napag-uusapan natin ang Christianity, ang iniisip natin ay ang learning ay doon lamang na walang iba kundi ang bagay na makalangit at kaligtasan. Well, totoo yan. Ngunit marahil kung kayo ay makakaroon ng panahon na tignan ninyo kung papaano ang mga early missionaries na pumupunta sa mga lugar na hindi kilala si Kristo o hindi narinig ang ebanghelyo, alam ba nyo, kasabay ng kanilang proclamation ng gospel, kasabay ng kanilang missionary work, ay isinasabay din nilang sila ay nagtuturo kung paano magbasa ang mga tao at kung paano nasimulan nila na bigyan ng education and learning other than the Word of God. Ang point ko rito ay ang Christianity at saka ang learning, lalo na kung ito ay patungkol sa mga katulad ng tinuturo ng secular education, ay magkasabay doon sa mga misyonero na pumupunta sa mga lugar na napakababa ng kaalaman at karunungan o ng educational learning. Ito ang una nating makikita sa mga unang pag-trust ng edukasyon
ng panahon. Hindi inihiwalay ang secular learning sa salita ng Diyos. Ngunit, gusto ko ring maipangaral sa umagang ito ang focus ng pagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos. Bigyan ko muna kayo ng historical background. Tayo ay nasa Book 5, itong Psalm 119 ay nasa ikalimang aklat, Book 5, at nabibigyan natin ng theological and historical background ang kahalagahan at kung bakit nagkaroon tayo ng 5 divisions of the book ng aklat ng awit na binubuo ng Psalm ng 150 chapters. Nagsimula ang ikalimang aklat sa Psalm 107. Ngayon tayo ay nasa Psalm 119. At ano ang sinasabi ng mga Psalm or Old Testament scholars pagdating sa ikalimang aklat ng awit? Ano ang Book 5? Ito ang panahon na ang mga Israelites ay pinalaya na sa kanilang captivity sa Babylon. Tandaan natin, sila ay naging biyag for 70 years. At ngayon, sila ay ibinalik na sa Jerusalem at ang kanilang nadatnan ay ang wasak na Jerusalem, wasak ang templo, wasak ang bakod, at sila ay nagsisimula muling itaguyod ang kanilang bayan, ang kanilang binibigyan ng pagpapahalaga na ang Jerusalem kung saan nananahan ang ngalan ng Diyos sa lugar na yon, sa templo. Ngayon, ang Psalm 119, kung inyong masasariwa o matatandaan sa aking pangangaral, sabi ko napakadali nitong tignan o hanapin sa Biblia. Sabi ko nga, hindi na kinakailangan memoryado mo ang bawat books ng Bible, hatiin nyo lang ang Biblia nyo sa gitna at makikita nyo na Psalm 119. Is this a coincidence na ang Psalm 119 ay nasa gitna ng Biblia? Sabi ko nga, sa mundong ito ay walang coincidence, lalo na kung tayo ay namumulat na sa pagiging soberano ng Diyos at sa providensya ng Diyos na ang lahat ay nangyayari ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, nung ako ay nagtuturo, nung ako ay nasa charismatic na side pa ng panahong yaon, sinasabi ko, ganito kahalaga ang Word of God. It is the heart, ang Psalm 119 na sinasabi kong the heart of the Bible, dahil gitna, ay kung babasahin natin ay nandoon ang diin at paulit-ulit ng mga salitang patungkol sa salita ng Diyos. Kautusan, statutes, at iba pang law, lahat yan ay isa lamang ang kahulugan. It is the Word of God. At dito sa Psalm 119 ay talagang itinataas ang salita ng Diyos. Ngayon, alam natin na itong buong 176 verses na ito ay nababasa na natin na nagkalat sa buong aklat ng awit. Ito ay maaari na natin nabasa sa ibang chapters ng Book of Psalms. Pero dito ay pinagsama-sama sa 176 verses. At ang lahat ay umiikot sa salita ng Diyos. Ngayon, sa ating historical background, 70 years ang mga Israelita na wala na silang temple worship. Dahil ang temple worship ay nasa Jerusalem. Sila ay nilusob ng Babylon at dinala sa Babylon, sila ay nilusob ng mga Babylonia at dinala sa Babylon for 70 years. At alam naman natin, ang sentro ng religious life ng mga Israelita ay ang temple worship. Ngayon, papaano sila ngayon sasamba sa Diyos nang wala ang templo? Kung tayo ay ilalagay natin ang ating panahon sa kanilang panahon, masabi natin nakakalungkot ang kanilang karanasan. Dahil nangyari na ang kanilang pinakasentro ng pagiging isang Israelita na sumamba sa Diyos ay kakabit ang temple worship, animal sacrifices, at ngayon ay wala na. At ano ang kanilang pamamaraan ng pagsamba sa Babylonia na wala na ngayong paghandog ng mga hayop
at pagsamba sa pamamaraan ng tinuro ni Moises na tinatawag na animal sacrifices o ang temple worship. Ano ang ginagawa nila sa Babylon for 70 years? Tanging sila'y nananalangin, maawit ng kanilang mga himno. Hindi ba nabasa rin natin na sinasabi ng mga taga-Babylonia, nais naming pakinggan ang inyong awit. Ang inyong tugtugan. Ang punto nito ay nais naming marinig yung inyong mga himno, yung inyong mga worshipful, spiritual songs. At kanilang sinabit na ang kanilang mga harpa, ibig sabihin, wala nang ganitong kanilang paniniwala na paano pa kami sasamba sa Diyos. Tanging panalangin. At ano pa? Naroon si Jeremiah. Si Jeremias ang siyang kasama sa Babylonia na lagi nagpapaalalang huwag niyong kakalimutan ang tipan ng Diyos. Kaya't marahil hindi alam ng mga Israelita na unti-unti silang hinuhubog ng Diyos na hindi sa bato o sa gawa ang pamamaraan ng kanilang paglapit sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa ng salita ng Diyos. Kaya, narito ang Psalm 119 sa atin, na nasa konteksto ng wala na ang building, wala na yung templo, kaya nga nag-iiyakan ang mga nag-uwian ng mga Hudyo, ng mga Israelita sa Jerusalem. Nasaan na yung templong na noon ay tinatawag nating glorious temple na itinayo ni Solomon? Mayroon ng paghahanda ang Diyos sa mga Hudyong ito na sila ay maituon at ma-focus nila ang kanilang buhay at sarili saan? Sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa panuntunan ng Diyos. At ito ang binubuo ng Psalm 119. Ano ang makikita nating benepisyo nitong awit 119 na ang salita ng Diyos ay kanilang itatago at ilalagay sa kanilang mga puso? Anong pagkakaiba nito? Kung titignan natin, ang pagkakaiba ay ganito. Ang templo ay maaring wasakin ng kaaway. At ganoon ang ginawa ng mga Babylonians nung sila ay pumasok at kinuha ang Jerusalem. Winasak ang templo. Ang salita ng Diyos, kailanman ay hindi mawawasak. Walang sino man ang maaaring mangwasak o wasakin ang salita ng Diyos. Kung minsan, kapag tayo ay mayroong problema o pinagdaraanan sa buhay, katulad nitong mga Israelitang ito, kung siguro ilalagay natin ang ating panahon doon, hindi katulad ngayon, tayo ay tumitingin sa kanilang paurong, pabalik, dahil kumpleto na ang ating kasulatan, yung canonical scriptures ay nasa atin ng mga kamay at nababasa natin anytime natin gustong basahin. Pero kung ilalagay natin yung panahon, ang buhay natin nung panahon nila na tumatakbo pa lamang ang pagpapahayag ng Diyos o ng tinatawag nating historical redemption, ay maaring sila ay awang-awa, bagsak na bagsak, at sinasabi nilang bakit ganito ang nangyayari sa ating buhay. Pero ang totoo ay dahil may paghuhubog ang Diyos. Dahil ang totoo ay meron ng nais na ituro ang Diyos sa mga Israelita. At totoo naman, pagdating natin sa New Testament, basahin natin ang aklat ng Hebreo, ay napakaliwanag ang paghahambing, at sa English Bible, nandun yung salitang paulit-ulit na better. At ano yung better sacrifice? Ano yung mas mag-inam at mas katanggap-tanggap na handog ng Diyos? Pinaghahambing ng aklat ng Hebreo ang Old Covenant worship
at saka ang New Covenant worship. At ang matandang tipan na pagsamba ay sa pamamagitan ng handog ng mga hayop, ng dugo ng hayop, at sinabi sa Hebreo, mas mainam pa na merong better sacrifice, at ito ang dugo ng Panginoong Jesus. And so, pag babalikan natin ang Psalm 119, meron tayo makikitang transition o paghahanda ng Diyos sa Israelita. At ito ay ang salita ng Diyos. Na ngayon, naroong sila ay tinuturuan na ang salita ng Diyos ay ilalagay sa kanilang mga puso. Ito ang sinasabi ni Jeremias. Nung siya ay nagbibigay ng pangangaral, encouragement, pag-asa sa mga bihag na mga Israelita sa Babylon. Matandaan niyo sa Jeremiah 31, nung kanyang sinasabi ito, ano ang pahayag ni Jeremias sa talatang 31, kabanatang 31, at sa may talatang 31, Jeremiah 31:31, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Verse 33, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Nandoon pa sila sa Babylon, ay inihahanda na sila ng Diyos na mayroon ng ibang pamamaraan at pamumuhay na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng pag-focus, pagsunod, at pamumuhay sa salita ng Diyos. This time, ang Word of God ay hindi na lamang na nasa labas. Matandaan natin na nung ibinigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises, ito ay nasulat sa bato. Pero ngayon, ang sinasabi ay isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ilalagay ko ito sa kanilang mga puso. And by the way, kapag nababasa natin sa kautusan na ang aking kautusan ay ilalagay ko, isusulat ko sa aking mga puso, hindi ibig sabihin 10 utos lang yun. Kumisan, yun lamang ang ating kino-confine natin na yung commandment number 1 hanggang commandment number 10. Yun ang isinulat sa ating puso. Katunayan ng 10 commandments ay kumbaga sa ating pagkaunawa ay yan ay outline form. Ang ibig kong sabihin ay yan ang headings at pagkatapos ay mayroong paliwanag at iba pang katuruan at kahulugan sa bawat heading na yan. Ngayon, hindi lamang 10 Commandments ang sinasabi ko, kundi ang buong kautusan ng Diyos ay ilalagay niya sa puso ng mga taong nasa ilalim ng bagong tipan. Kaya pag binasa natin at tinignan ang ating paksa sa umagang ito, ay naroon ang paghahanda ng Diyos sa mga Israelita. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Simula sa awit 119, talatang 33 hanggang sa talatang 40. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas.
bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. At akin itong susundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo, sapagkat aking kinaluluguran ito. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa pakinabang. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan, at bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga daan. Pagtibayin mo ang iyong pangako sa lingkod mo na para sa mga natatakot sa iyo. Ilayo mo ang kahihiyan ng aking kinatatakutan, sapagkat ang mga batas mo'y mainam. Ako'y nasasabik sa iyong mga panuntunan, bigyan mo ako ng buhay sa iyong katuwiran. Ito ang salita ng Diyos. Ay, manalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mga talatang ito ay magbigay po ng liwanag sa amin. Hindi lamang na matuto kami, kundi ang nais namin, O Diyos, ay magkaroon kami ng pagsunod sa inyong salita at maipamuhay namin ito. Kausapin niyo kami sa mga sandaling ito, sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong abang lingkod. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ay nasa letrang He sa alpabeto ng Hebreo. At ang isang commentator na si Leslie Allen, ang kanyang sinabi dito ay kapansin-pansin na ito ay nasa alpabeto ng He sa Hebreo. Dahil ang He, ayon kay Leslie Allen, ay isang verb o mga verbs to make them causative. Meaning, ang ibig sabihin nito ay kayo ang gumawa. Cause me to learn. Yun ang punto ng causative verb ng He. Di ba sinasabi ko nga dito sa Hebrew alphabet, ang first letter ay mayroong at dito nagsisimula ang kaniyang mga talata. Kaya sa madalit salita, pag tinignan natin ang alpabetong He sa verses 33 to 40, ay naroon kumbaga sa Ingles, ay ganito ang sinasabi, cause me to learn, cause me to have understanding, cause me to walk. Ngunit kuminsan parang awkward naman sa English kapag ganito. Kaya ang sinasabi sa English, kung mababasa natin, ay ang punto is, teach me, O Lord, to follow your decrees. Give me understanding, O Lord. Direct me in the path of your commands. Turn your heart toward your statutes. Kaya, kung mapapansin ninyo, ito ay panalangin. It is a series of prayers na humihingi ng tulong sa Diyos. Andito nga sa may talatang, unang-unang talatang 33, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas. Kaya nga pinamagatan ko ang aking sermon na paralan ng Diyos, God's School, at saka ng estudyante ng Diyos. Dahil sa tema nitong talatang 33 hanggang sa talatang 40, ay naroon ang namamanhik ang mga awit na ito na siya ay turuan ng Diyos parang isang estudyante na nag-enroll sa isang paaralan upang matuto. Hindi ko alam kung naranasan na ninyo nung kayo ay nasa kolehiyo at kayo ay tinatanong, kung kayo ay tinatanong ng dean o kaya ng screening committee, bakit nyo gustong mag-aral sa kolehiyong ito? At ako, naranasan ko ito nung nag-shift ako ng aking course from
engineering at naghahanap ako ng course na hindi talaga ako pwede sa engineering course. Kaya ko ang English, kaya ko ang chemistry, pero ang math, ang drawing, ay nako, take two ako doon sa math at drawing. At hindi ka nga pwedeng mag-engineer kung hirap na hirap ka sa drawing at saka algebra ay kaya, pero nung sumunod na algebra, nako, medyo mahirap-hirap na ang trigonometry. Tapos magka-calculus ka pa. Oh no, hindi nga para sa akin ang kursong ito. Kaya doon sa UST, naghahanap ako ng ibang college at naalala ko ay pumasok ako sa pharmacy at in-interview ako ng dean at ang sabi sa akin, bakit gusto mo mag-shift from engineering to pharmacy? Hindi ako handa, hindi ako makasagot. Hindi ko masabing gusto kong maging pharmacist. At ang totoo, sabi ko noon, Dean, gusto kong maging lawyer. Balik ka sa commerce, hindi sa pharmacist. Dito ka muna, mag-pre-law ka muna at pagkatapos niyan ay tuloy mo ang law. Pero anyway, kung mapapansin natin, kapag tayo ay pumapasok sa isang kolehiyo, lagi ito ang tanong sa atin, maaari ng screening committee or kung kayo ay in-interview ng dean, ay ang tanong ay, bakit mo gustong pumasok sa paaralang ito? Why do you want to come to this university? Ano inyong sasabihin? Kayo ba'y katulad ko noong kinausap ako ng dean ng pharmacy, bakit mo gustong lumipat dito? Kayo ba ay tutulad sa akin na ang sagot oo. Or, kung kayo ay handa, ay maaaring sabihin mo na ako ay nagnanais na mas maging mabuti pang estudyante. Para bang ang sinasabi mo, I'm already good, I want to be very good or maging excellent student pag natapos ako sa kursong ito. Naring dahil dyan ay matanggap ka sa iyong pagnanais na pumasok sa kursong iyan. Pero ang ating paksa ay hindi university enrollment, kundi ang ating paksa ay itong estudyanteng ito, kung gagamitin ko ang term, ay nag-a-apply for admission sa paaralan ng Diyos. At dito ay hindi katulad nung sinabi kong magaling na estudyanteng handang sumagot sa tanong sa kanya, bakit mo gustong pumasok sa university na ito? Dito ay kapansin-pansin na ang kanyang simulain ay hindi yung may pagmamalaki na, alam nyo, ako ay, may honors, di ba? At itong grado ko, at matalino ako, kaya gusto ko pang mas maging matalino, kaya ang simulain ng mga matatalinong estudyante ay nandun yung kanilang pinakikita, ang kanilang performance rating. Pero dito sa ating paksa, ang mga awit ay makikita natin na gusto niyang matuto. Pero sa isang banda ay kanyang sinasabing, wala akong may pagmamalaki. Gusto kong lumago sa inyong kaalaman, gusto kong mamuhay ng ayon sa inyong kalooban, gusto kong mamuhay ng may kabanalan, at wala akong kakayanan. Kaya't nandoon sa mga talatang ito ang kitang-kita na kailangan niya ng tulong ng Diyos. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo,
sapagkat aking kinaluluguran ito. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo at huwag sa pakinabang. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Bigyan mo ako ng buhay. Pagtibayin mo ang iyong pangako sa lingkod mo. Ilayo mo ang kahihiyan ng aking kinakakatakutan. Napansin ba ninyo? Gusto niyang matuto at sa kanyang pagpapahayag, hindi ako matututo kung hindi po kayo kikilos sa akin. Kaya dito ay maliwanag na siya ay nag-enroll, applying for an admission na maging estudyante siya ng paaralan at ang guro ay ang Diyos. Si Charles Bridges sa kanyang commentary ng Psalm 119 ay kanyang sinabi, and I will quote, "We are equally ignorant of the path of God's commandments and impotent to go in it. We need, therefore, double assistance. Our minds must be enlightened, our hearts constrained." Hindi siya matututo kung siya ay magsisimula sa sinasabi niyang, marunong ako. Dahil mataas ang aking narating na pag-aaral, mataas din ang aking performance rating sa paaralan, ibig sabihin, taas ang grado ko. Kaya, kayang-kaya kong maintindihan ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay matalino, maaaring masabi natin sa standard ng mundo, yung mga may PhD na ginagalang ng mundo, bakit may mga PhD at mga scientist na hindi naniniwalang may Diyos? Kaya sa akin, ang tawag ko sa kanila, scientist. Dahil napakatalino, pero walang Diyos sa buhay nila. Ito na lamang, huwag na tayong lumayo, kakatapos lang ng eleksyon natin. Ilan sa ating mga mambabatas ang talagang nakapag-aral ng mataas at nilalait nila yung mga artista, di ba? Sabi nila, okay, showbiz na ang ating politics. Pero, alam din naman natin na marami ng mga nakapag-aral ng napakataas at sila ay nagkakaroon ng mga expose ng corruption sa kanilang mga buhay. Matatalino ito. Mga Harvard graduate ang mga ito. Pero yun ba ang itinuro sa kanila? Pero may mga magulang na kaya naman nilang gastusan ang tuition fees ng kanilang mga anak kung sila ay mag-aaral sa top 3 na university sa Pilipinas. Kung bakit ganito ang investment ng mga magulang sa kanilang mga anak, kasi totoo naman sa larangan ng sistema ng mundo. At hindi ko alam kung naranasan nyo nang mag-apply sa isang kumpanya at ang mga kasabay mong nag-a-apply, alam mo na kung saan galing na eskwelahan, top 3 universities. At tinitignan mo, ako ay graduate ng pang top 15 versus sa top 3. Ano sa palagay nyo ang mangyayari doon sa mag-i-interview sa inyo? Babasahin ba ang inyong resume o diretso sa trash can? Dahil tiyak ang kanilang pipiliin ay yung top 3 universities ng bansa. Kaya nga itong mga graduates na ito, talagang
Kung minsan, hindi na sila ang naghahanap ng trabaho, yung trabaho na ang humahanap sa kanila, yung kumpanya. Dahil ang iniisip nila ay iba ang level ng edukasyon ng mga taong ito. Kasi iba rin ang binayad ng mga magulang nila sa kanilang mga tuition fees. At kung ikaw ay talagang matalino, doon ka sa State University. Kapag ikaw ay nakapasok, meron ka pang per diem, may allowance ka pa, di ba? Kung ikaw ay malayo sa iyong bahay, meron ka pang libreng tirahan. Pero sa mga private universities, ay talagang sure na pag-graduate mo, ay meron kang magandang kalalagyan. At kuminsan, kung ang kurso na iyong kinukuha sa mga universities, anong trade, ano ang itinuturo? Ang totoo ay talagang, pati palagay ko, pati kayo ay makaka-relate dito dahil narinig nyo ito sa mga magulang ninyo, lolo ninyo, lola ninyo, tiyuhin at tiyahin. Mag-aral kang mabuti, tapusin mo ang iyong kolehiyo para ikaw ay magkaroon ng trabaho. Nakita nyo ang direksyon kung bakit na ilagay sa ating isipan, college graduate equals trabaho. Undergrad, nako, ang baba ng sweldo niyan. Dahil, ganito ang mentalidad natin na ang university grad ay siguradong merong makukuhang trabaho. Pero sa aking paksa ay hindi trabahong panlupa ang ating pinag-uusapan. Bagamat mayroong isang punto na kung ikaw ay mayroong edukasyon, kung ikaw ay tapos ng kolehiyo, ikaw ay magkakaroon ng decent living dahil magkakaroon ka ng magandang trabaho. Ngunit dito, sa ating paksa, ay kung ikaw ay mag-e-enroll sa paaralan ng Diyos at ikaw ay susunod sa paaralan ng Diyos, ang buhay mo ay may kapayapaan, marahil, hindi malaking sweldo, pero may kapayapaan ng Diyos na di kayang maipaliwanag ng ating isipan at naroon ang patuloy na gabay ng Diyos sa taong ito. At ang tanong, paano tayo magkakaroon ng ganitong antas ng edukasyon o kaalaman sa paaralan ng Diyos? Kung ikaw ay isang estudyante, ano ang dapat natin na makita? Dito sa verses 34 to 37, ay meron tayong makikita ang apat na bahagi ng katawan. Napansin ba ninyo ang ibig kong sabing apat na bahagi ng katawan? Unang-una, nandun ang kaisipan ng tao. Ikalawa, nandun ang paa ng tao. Ikatlo, nandoon ang puso ng tao. Ikaapat, nandun ang mata ng tao. Paano ko nasabi ang mga bagay na ito? Tingnan natin sa verse 34. Naroon sinasabing, bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. At akin itong susundin ng buong puso mo. Nandun ang kahalagahan ng isipan ng tao. The mind. Bagamat ang kanyang layunin ay masabi natin praktikal, tingnan ninyo, ang dahilan ay upang aking maingatan ang kautusan mo at
akin itong sundin ng buong puso ko. Pero ito ay nagsisimula sa tamang kaisipan. Napaka-importante ng kaalaman. Kaya nga, nawa, kung ang inyong kabataan at nakaraan ay talagang tamad na tamad kayong mag-aral, alam niyo kung minsan, ang ayaw na ayaw nyo ay magbasa. Pero pagdating sa ikaw ay magiging isang anak ng Diyos, hindi pwedeng tamad kang magbasa. Hindi pwedeng tamad kang umunawa ng salita ng Diyos. Alam niyo bakit? Unang-una, paano natin makikilala ang Diyos? Ang sagot, ang salita ng Diyos. Kung wala tayong panahon magbasa, Pastor, dami dyan, YouTube. Ang dali, isang click lang sa cellphone. Totoo, salamat at may teknolohiyang ganito. Pero, ako ay nagsimula sa pundasyon na alam ba ninyo na mas mataas ang retention rate kapag iyong binabasa kaysa sa iyong pinapakinggan? Kapag binabasa mo, ay mas mabilis pumasok sa isipan. Lalo na babalikan mo uli ng babalikan kaysa yung pinapanood mo sa YouTube. Bigyan ko kayo halimbawa, nanood kayo, after 30 minutes, ano nga pala yung sinabi niya? Di ba nakalimutan mo na? Pero pag binasa mo, at may engagement ka sa iyong binasa, ay mas malaking porsyento ang iyong maalala. It is necessary to have an intellectual understanding of God's way. Bago mo maipamuhay ang gusto ng Diyos, dapat meron muna tayong pagkaunawa, meron tayong intellectual understanding. Matandaan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, at dito sa may talatang 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos na siya mismong makatuwirang paglilingkod. Ngayon, gusto mong maglingkod sa Diyos. Sige, gusto mong sumamba sa Diyos. Pero pagdating sa verse 2, ito ang sinabi ni Pablo, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang matunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Naroon ang sinasabi ni Pablo, importante sa isang Kristiyano ang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Hindi ka mababago kung lagi ka lang nakatitig sa akin, tungo ka ng tungo. Amen, amen. Kung walang mental understanding of God. Paano mo makikilala ang Diyos? Sa pakiramdam? Alam nyo, ako ay 10 taong charismatic pastor at preacher noon, at kitang-kita ko talaga ang dami sa amin noon na sumasamang gustong-gusto nilang umawit at lumundag at sumayaw at sumisigaw. Talagang buhay na buhay kapag tumugtog yung aming banda. Pero pagdating ng pangangaral ng salita ng Diyos, tulog. Alam niyo bakit? Napagod. Talagang napagod. 30 minutes ba naman non-stop? Kaya pa ba natin yung 30 minutong nakatayo at nakataas? At meron pa kaming instrumental na, talagang instrumental lang. Ibig sabihin, umikot kayo na umikot. At yung aking mga musicians, pag ako'y nagpe-preach na, nasa labas na, pag tinatanong ko, ba't kayo lumalabas? Pastor, ang init.
break time. Kaya, yun, nahulog isa-isa sa kasalanan. Gusto nila mag-perform, pero ayaw nila ng salita ng Diyos. Kapag walang mental understanding, mauwi tayo sa pagiging emosyonal. Ang hindi ko makakalimutan sa kasaysayan ko na ako'y charismatic preacher ay yung isang kasama sa church na nakataas ng kamay, talagang kitang-kita mo kung wala pang video nun, kung siguro may video, kitang-kita mo talagang siya ay talagang 100% sa Diyos. Bigay na bigay ang kanyang kamay at taas, lumuluha, talagang sumasabay sa awit. At meron kaming inaawit sa English noon yung I exalt thee. I exalt thee. Paulit-ulit yun. I exalt thee. At katabi ko siya, tama ba yung nadidinig ko? Ang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi I exalt thee. Paulit-ulit niya sinasabi, I export thee. I export thee. I export thee. Ine-export na niya ang Diyos. Kaya, nagmula noon, sabi ko, magpipreach lang akong Tagalog. Alam niyo bakit? Yung mga marunong mag-English, marunong mag-Tagalog. Yung hindi marunong mag-English, hanggang Tagalog lang. Kaya, nawala na yung Ingleserong preacher at naging Tagalog, Taglish, mas marami pang ang Tagalog. Palagi ko tayong mga Pinoy marunong mag-Tagalog, di ba? My point is, our mind matters for faith. Importante ang karunungan kaisipan pagdating sa pananampalataya. Dahil kung hindi tayo magbabasa, kung bakit ginagawa natin sa morning service ang scripture reading ng Old Testament, napansin nyo, Genesis 5, ibig sabihin natapos na tayo ng Old Testament na Malakay, bumalik ulit tayo ng Genesis. Bakit natin ginagawa ito? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible from Monday to Saturday at ikaw naman ay regular na narito, nawa, mabasa mo ang buong Bible sa scripture reading ng iglesia lokal na ito. Dahil sa hapon naman ay New Testament ang ating scripture reading. Kahit paano. Bakit natin ginagawa ang scripture reading? Hindi lang dahil part ito ng liturgy natin, kundi para mabasa natin at magkaroon tayo ng pagkaunawa. Ang kabanalan ay napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano. Lagi nating sinasabi na kailangan lumago tayo sa kabanalan. Pero napaka-importante ang tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Ang Protestant preacher na si Martin Luther, nang hindi siya naliwanagan pa sa salita ng Diyos, anong ginagawa niya? Sinasaktan niya yung kanyang sarili. Ginugutom niya yung kanyang sarili. Hinahagupit niya ang kanyang katawan. Dahil nakikita niyang paulit-ulit siya nagkakasala at sasaktan niya ang kanyang katawan para baka mabawasan ang kanyang kasalanan. Maraming ganitong mga tao, sinasaktan, pinipigilan, paliwanag mo, bakit mo ginagawa? Para mabawasan ang aking kasalanan. Ang tamang pagkaunawa ng kabanalan, ang nagbayad ng iyong kasalanan ay si Kristo Jesus nung napako sa krus. Hindi tayo ang gumagawa para ang kasalanan natin ay mabawasan, binayaran na ito ng Panginoon. Kung ikaw ay sumampalataya sa ginawa ng Panginoon, binayaran niya na ito. Ilang kasalanan ang binayaran sa isang mananampalataya? Lahat ng kasalanan mo. Kasalanang nakaraan, kasalanang ngayon, kasalanang ginagawa mo ngayon, at kasalanang magagawa mo pa, binayaran na yan ng Panginoon. Doon magsisimula ang ating kabanalan. Hindi sa pipilitin nating maging mabuti, maging behave, para sabihin ng Diyos, perfect, ikaw ay banal. Nakita nyo ang tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos.
Sinasabi natin kung minsan tayo ay reform in theology, pero kung minsan ang ating kaligtasan ay by works. Dahil, kapag ka mali ang ginawa mo, ang tanong, nasa ng iyong kabanalan? Well, alam naman natin na ang simula ng ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ano ang unang-unang turo sa atin na tayo ay inaring ganap that we were justified by faith alone? At ang sinasabi natin dito ay tayo ay pinawalang sala na ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Lahat ng ating kasalanan ay pinawalang sala ng Diyos. Yun ang inako ni Jesus. Yun ang kanyang dinala sa kamatayan niya. At ang kanyang pagkabuhay na muli ay tagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan. Now, tayo ba ay malulungkot dahil iniisip natin, mawawala ba ang aking kaligtasan? Ano ang tamang lugar ng ating paglago patungkol sa sanctification? Hindi sa damdamin. It is not a matter of emotions, o kaya, do this, do this, do this, do this, para ikaw ay masabing namumuhay ng may kabanalan. Nakita ba ninyo yung a set of formulas? And yet we call ourselves reform. Ang totoo, nung tayo pinatawad ng Diyos, nung tayo sumampalataya kay Kristo, the Holy One, the Holy Spirit, ay nananahan na sa atin. Kung bakit tayo ay banal, it's not because of what we did, hindi yung kung anong ginawa natin, o yung set of formulas na ginawa natin kung bakit tayo banal. Dahil ang banal na Diyos, ang banal na Espiritu, ang katuwiran ni Kristo, ang ating tinanggap. Kaya meron tayong inaawit na His robe for mine. Tama ba yung sa Tagalog na ang kanyang kasuutan na ating isinuot? Kasuutan, katuwiran, kabanalan ni Kristo kung bakit tayo banal sa harapan ng Diyos. At dahil tayo ay nasa direksyon, tayo ay mga anak ng Diyos, lagi kong ginagamit na illustration ay ang living stream, ang bukal na daluyan ng Diyos na nagsimula sa kataas-taasan at ito'y dumadaloy. Kasama tayo dito sa dumadaloy. Isa lamang ang direksyon natin sa pagdaloy. Ang daloy ng pamumuhay natin ay patungo sa kabanalan. Wala tayong makitang swimming against the stream or against the tide. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, marahil makupad ang iyong kabanalan. Ang ibig ko sabihin, marahil makupad ang iyong pagsunod sa Diyos, sa pamumuhay mo araw-araw, pero isa lang ang mangyayaring direksyon sa buhay mo, na ikaw ay patungo at palaging nasa pag-iingat ng Diyos. And so our minds matter. Ito ang turo ni John Stott sa kanyang libro na Your Mind Matters. 6 na bahagi ng Christian living ang kanyang sinabi dito. Number 1 is Christian worship. Importante ang ating tamang pagkaunawa sa pagsamba sa Diyos. Kaya hindi tayo lumuluhod sa ribulto. Kaya hindi tayo nananalangin kay Mama Mary. Kasi nabasa natin sa Biblia na si Mary, bagamat siya ang naging instrumento ng Diyos na isilang si Jesus, pero si Mary ay tao at hindi siya niluluhuran. Ang Diyos ay hindi tao. Bakit hindi tayo lumuluhod sa ribulto? Unang-una,
Sa 10 utos pa lamang ng Diyos nang ibinigay ng Diyos kay Moises, maliwanag na ang utos, huwag kang gagawa ng anumang imahen sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa at karagatan, at iyong huhulmahin at iyong paglilingkuran. Alam niyo, nung ako ay nasa Catholic school at hindi pa ako naliliwanagan, lagi kong sinasabi, ang iniuutos dyan ng Diyos sa mga Israelita ay yung mga hayop. Kasi sila'y sumasamba doon sa golden calf. Tama. Sila'y sumasamba sa golden calf. Ngunit ang utos ng Diyos, huwag kang luluhod, maglilingkod sa anumang wangis o larawan na nasa langit. Ano ba ang nasa langit? Anghel, bituin, araw, buwan. Na nasa lupa. Ano bang nasa lupa? Oo, nandun yung golden calf, o nandun yung baka, nandun yung ahas, pero nandun din ang tao. At isda sa ilalim. Nakita niyo kung gaano ka-importante na talagang basahin natin ang Biblia. Ngayon, wala ba sa Catholic Bible yung sinasabi mo, Pastor? Nandoon. Ang problema, hindi natin binabasa. Ang problema, kung ano yung turo sa atin, sarado na tayo doon. Si Jesus ang nagsabi, malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Alam ito ng karamihan, meron kaming Bible, Catholic Bible, sa nakalagay sa altar. Hindi namin binabasa. Ba't di binabasa? Holy Bible. Katabi niya ang mga rebulto namin. Pero nung dumating ang Bible study sa aming lugar, nakakuha si Catholic Bible. At nung binuksan at binasa at aming pinag-aralan, alam niyo kung masusukat niyo ang mga mata namin talagang, bakit di namin nakita ito? 10 Commandments, ang liwa-liwanag. It's because hindi binabasa. And I will close with this kwento. Kung gaano kahalaga na tayo ay magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ito ay kuha ko lamang sa internet, dun sa, anong tawag doon, social media. Pero magandang paalala. Ang pamagat nun The Power of the Mind. Di ko alam kung nabasa nyo na ito. Pero ang kwento nito ay merong isang preso na capital punishment ang kanyang parusa, meaning kamatayan. At nung binabasa ko to, ang parusa sa kanya, bibigtiin siya. A prisoner was sentenced to death by hanging. Pero may mga scientist na naka-impluwensya dito sa nagbigay ng sentensya na kasi gusto nilang pag-aralan ang hangganan ng isipan at saka yung human belief. The limits of human belief. Tingnan niyo, the limits of human belief and the power of the mind. Kaya, na-impluwensya nila na sa halip na siya ay ibigti. Patuklawin na lang daw siya sa makamandag na ahas. Pumayag. Ang naghatol ng kamatayan nang hindi na siya bibigtiin, ang kanyang kamatayan ay patutuklawin siya sa makamandag na ahas. At ito ang nais ng mga scientist. Bago siya patuklawin ng makamandag na ahas, pinakita sa kanya ang ahas na tutuklaw sa kanya, King Cobra. At pagkatapos, siya ay piniringan ng kanyang mata. Ang hindi niya alam,
Ang ginawa ng mga scientist, kumuha ng 2 karayom at yun ang itinusok sa kanya na ang akala nitong presong ito ay ang tuklaw ng cobra. Sa mga nanonood, walang kamandag dahil karayom yun. Pero inobserbahan nila ang bilanggo. Dahil nakapiring ang kaniyang mata, biglang nanginig ang bilanggo sa pag-aakalang pumasok na ang kamandag sa kanyang katawan. Alam niyo nangyari? Namatay ang bilanggo. Ano ang punto ng scientists? The limits of human belief and the power of the mind. Ang paniniwala ng bilanggo, tinuklaw siya ng king cobra. Kaya siya namatay. Alam niyo yung sa mga doktor, yung tatawag na placebo effect? Yung lahat ng mga gamot natin ay dumadaan yan sa mahabang trial. At may journal ang mga medisina. At ang placebo effect ay halimbawa kung meron silang bagong i-introduce na gamot, kukuha sila ng 100 na pasyente at 100 ding pasyente na ang sasabihin, kayo ba ay may stage 4 cancer? At ito ay gamot na pinag-aaralan namin na makagagaling sa inyo. Ito ay iinumin nyo araw-araw, 100 na mayroong sakit na cancer, 100 na mayroon ding sakit na cancer, parehong 200. Yung pinapainom sa kanila, arinang tableta. Placebo effect. At yung ipinapainom doon sa 100 ay totoong pinag-aaralan at ginagawa nila na para pang-kontra sa sakit na cancer. May gumagaling sa placebo effect. Power of the mind. Nakita nyo? Pwede kang hubugin ng maling kaalaman. Pwede kang mapahamak ng maling kaalaman. Kung kaya dito ang ating pinag-aaralan, kahit na bugbog na sila ng problema at pagsubok, ang sinasabi ng mga awit, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas. Bigyan mo ako, Panginoon, ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo. Bakit tayo narito linggo-linggo, mga kapatid? Bakit kahit na maraming paanyaya at imbitasyon sa atin ng linggo, bakit sinasabi nating hindi? Ako'y sasamba sa Diyos. At bakit napakahaba ng sermon ko? Dahil sa diin at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Dahil dito tayo mahuhubog at maaakay ng Diyos. Nawa, kung meron pa rin sa atin dito o makakapanood nito sa ating YouTube channel na nagdadalawang isip pa rin ba kayo, talaga bang importante na ako ay magbasa ng Biblia, unawain ng Biblia? Talaga bang importante na bigyan ko ng panahon ng pagbulay-bulay ng salita ng Diyos? Talaga ba importante na ako ay makinig sa mga mangangaral na kapag sila'y nangangaral, ay talagang nakikita ko na ang preaching nila ay talagang kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? O kaya kung minsan may mga tao, pare-parehas lang yan. Basta ang mahalaga, nagsimba ka. Hindi po. Nakita niyo yung aking kwento ng
bilanggo na tinusok ng 2 karayom, namatay. Namatay sa tetano? Hindi. Namatay sa paniniwala na siya'y tinuklaw ng king cobra. Nawa, sama-sama tayo na magsabing ang iyong salita ang siyang sentro ng aking buhay. Dahil ang salita rin ng Diyos ang hahatol sa bawat isang taong namatay. Ipagpapalit ba natin yung sandali na panahon natin sa mundong ito? Ang kapalit ay walang hanggan na buhay. Pagpapalit nyo ba yung gusto nyong gawing masaya at masarap sa mundong ito pero hinahatak ka ng kasalanan at kapahamakan? O ang salita ng Diyos na siyang umaakay sa atin? Naway, katulad ng mga awit na ito sa may talatang 14, talatang 40, ako'y nasasabik sa iyong mga panuntunan. Bigyan mo ako ng buhay sa iyong katuwiran. Si Kristo ay tinawag na the living Word of God. Ang Diyos, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ang makapagliligtas lamang sa atin na makasalanan. Hindi ang relihiyon, hindi ang pari, hindi ang papa, hindi ang pastor. Ang tagapagligtas ay si Jesus. At para maunawaan natin ang ating kalagayan, na tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Tulad ng mga awit na ito, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas. Ganito kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Nalangin po tayo. Nawa Diyos, sa mensaheng ito, ang mga di pa mananampalataya ay lumapit sa inyo. Tanging kayo lamang din na makagagawa nito, na sila'y inyong tawagin at ilapit sa inyo. Nawa sa amin na inyong mga anak ay magkaroon ng karagdagan o ibayong pagnanasa, na kami ay magkaroon ng kauhawan sa inyong salita. Hindi lamang para matuto, kundi ang kaalamang ito ay upang maipamuhay namin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.